Nakapagsumite na ng counter affidavit o kontra-salaysay si dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque sa DOJ panel sa pagdinig ngayong Martes para sa reklamong qualified human trafficking. Ito ay kahit wala ang presensya ni Roque sa preliminary investigation. Ang kanyang kontrasalaysay na isubscribe sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pinababasura ni dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque ang reklamong qualified human trafficking na isinampa laban sa kanya sa Department of Justice o DOJ. Matatanda ang isinama ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG si Roque sa supplemental complaint affidavit ng mga ito laban kina Cassandra Ong at sa iba pang respondents. Naghain na ng kontrasalaysay si Roque sa pamamagitan ng kanyang abogado kung saan ngay pinababasura niya ang reklamo sa DOJ Panel of Prosecutors. Sa ipinadalang pahayag ni Roque, wala daw basihan ng reklamo. Ang bukod tanging ebidensya raw na hawak ng mga ito laban sa kanya ay ang pagsama niya kay Ong sa isang meeting o pagpupulong kasama mga opisyal ng Philippine Amusement and Gaming Corporation noong July 26, 2023 at wala daw iligal sa nangyaring pagpupulong. Ayon kay Roque, walang ebidensyang magpapakita na nakilahok siya sa gawa ng trafficking na binabato sa Lucky South 99 at wala rin daw conspiracy. Sa supplemental affidavit, wala pong kahit anong aligasyon na ako po'y nag-recruit sa pamamagitan ng pananakot o panloloko at para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Wala pong kahit anong aligasyon na ginawa ko yung bagay na yan. Dalawang bagay lang po ang naging basihan ng CIDG at ng PACC para ako isampahan ng reklamo. Yung pagsama ko kay Cassie Ong sa PAGCOR para magbayad ng gifts doon sa pagkakautang nila dahil nga di umano'y na-dispalkuhan sila at saka yung papel na nagpapakita na ako di umano ay legal counsel. No? Alam niyo na naman ang aking nasabi dyan sa pagsasama ko kay Cassie Ong, yung panahon pong yun, legal ang Lucky South 99. Samantala kinumpirma naman ni Prosecutor General Richard Fadolion na nakapaghain na nga ng counter affidavit si Roque gamit ang notaryo na may tatak mula sa Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi, UAE. Pero ayon kay Fadolion, magpapatawag pa ang prosekusyon ng clarificatory meeting kung saan dapat humarap si Roque sa panel of prosecutors. Hindi raw kasi nila basta-basta tatanggapin ang dokumento lalo pat wala sa jurisdiction ng Pilipinas si Roque. Nakasaad sa ating batas that the prosecutor has to examine and make sure that the one who executed the counter affidavit is really the person who, kung sino man yung nakapirma doon, siya yung tao na harap pagka ito'y nanumpa kahit via Zoom or online. Pero ayon kay Roque, hindi siya haharap sa susunod na pagdinig. Kung gusto nilang ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarize at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Pero wala po sa rules na kinakailangang ako'y magpakita dahil ang rules specify that I should take an oath before a government personnel na may kapangyarihan na magbigay ng oath. Nilinaw naman ni Roque na wala na siya sa Abu Dhabi sa ngayon at nagtungo lang daw siya doon para ma-subscribe ang kanyang affidavit. Pero kinumpirma nitong wala siya ngayon sa Pilipinas. Sinabi naman ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez na walang nilabag si Roque sa ginawa nitong paglabas ng Pilipinas dahil wala naman itong hold departure order mula sa korte. Although merong issue siya tungkol sa hindi niya pag-appear sa Quadcom, the fact is ilbo lang talaga ang naka-issue sa kanya. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzalez, SMNI News.